Sabi nga nila, being a supportive wife is more than making a dinner. It's about listening, understanding, and being there for everything that matters to you and your family. Sabi nga ni Mark Twain. Parang Tito Boy Abundant ating ko nito, no? Behind every successful man is a woman. Parang pala Tito Boy talaga yung dating mo dun, Papo. Is a woman. Teka, na-pressure ako dun. Sino bang gagayan ko dito? At bilang celebration ng Mother's Month, we will share the story of a businesswoman, entrepreneur, creative director, media personality, general manager, loving mom, and a beautiful wife to Anthony Taberna. Yan. Di ba ano Ma'am Charo? Yan. Kasama na natin, Rosel Taberna, COO ng Taberna Group of Companies. Welcome to our podcast, Mrs. T. Thank you for having me, Mamu Papu. Ninong Nina. Pinaninindigan na namin na inaanak namin kayo sa kasal. Alam mo, for the longest time. Oo nga. Akala ko talaga inaanak ko kayo. Hindi, abay ka namin sa Abay kasal lang pala. namin. Oh, imagine, abay ka lang pala. Hindi ka naman kasing tanda ng ibang ninong that Yeah. time. Ewan ko ba, parang na-space out yata yung utak ko ng mga panahon na yun. No? Hindi kasi parang alak-alaka lang tingin mo nun kay Tonying at kay Rosel syempre pa. So eto na nga ba? Oo. Ano ba una natin pag-usapan, Papo? Sa dami ng pwede. Ang ano ko muna, gusto ko malaman kung ano-ano yung Taberna Group of Companies. Yan. Ako, Ano-ano bang sige. nilalaman dito? So, Taberna Group of Companies, actually, nag-start lang kami noon, isa lang, Katonyings. Ito yung isa kayo sa instrumental, namin naging daan para lumaki to as Taberna Group of Companies. Dahil sumasali lang kami noon, nung breads pa lang yan sa mga bazaar. So, yung Katonyings noon, nasa Nueva Ecija pa lang. And then, we sell breads, pastries, and then naiimbitahan kami ni Ate Tin noon. So, bumabiyahe pa yon, nagbebenta kami ng mga breads and pastries, yung Katonyings bread. And then, we put up a restaurant na Katonyings din ang name. So, that's one. We have the restaurant, Katonyings. And then, nag-grow na yung breads and pastries into a full commissary. So, that's Cumbachero Foods Corporation. So, we supply breads and pastries na nasa retail na rin siya, nasa mga groceries, convenience stores. We also do B2B toll manufacturing. So meron din nun. And then we have Taste of the Town Catering. So that's another business for us. And then part din yon is yung media naman, entity that we have. So we have Matagal Outbox na rin, Media. Yes, no? 20 years na. Outbox Media Powerhouse Corporation. So it's food business and then yung events and multimedia. So restaurants, commissary, catering, events, and multimedia. Ang dami. Busy, no? Oh, hindi. Hindi. Parang kayo lang din. Kaya nga, thankful ako na nandito ka ngayon. Hindi ka busy. Kaya nga, extrapreneur. Yes. Tapos sobrang extra effort and extra activities. Pero kinakaya. Ni Rosel. Paano mo nga ba kinakaya? Share naman dyan ang Siyempre, tips. una idol namin kayo. Alam niya yan. Matagal na namin Salamat. sinasabi. Truly grateful talaga. Alam mo yan. Yes. Thank you, Kuya and Ate. And being an entrepreneur, well, kasi feeling natin pag marami tayong ginagawa, when we're multitasking, ang feeling natin lagi is we have to put equal weight sa lahat ng yon. So, for you to be able to do that, so ako, para magawa ko lahat yon, kailangan lang mas intentional tayo to where we put our time and energy. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon 100% to being the COO of TGC or 100% being full creative director sa Outback. So, yung kung sino yung may pinaka-immediate need at that time, nandun yung full energy. But of course, laging may time for everything. So, nakamanage yan. In a week, alam nila yan, dinidivide natin yung oras natin. Maganda naman that kalapit lang yung office namin. So, morning, nandito ako sa multimedia. Hapon, nandun ako sa food business. Though, lately, mas madalas ako dun sa food business kasi yung Outbox, it's already 20 years old. 20th year namin ngayon. So, I have people, trusted people na nagmamanage na rin noon. And yung food business naman namin ay mag-11 years na ngayong taon. And alam nyo naman, pag food business, day-to-day operations, mas marami kasing mga concerns yan, lalo na sa maraming nangyayari ngayon. Yes. So medyo mas marami tayong panahon to take a look at that business. And of course, being a family woman sa mga bata, kay Anthony, and of course, yung mga tungkulin din namin sa church namin. So,
kaya naman gawin. Akala lang To natin juggle hindi. so To many juggle balls. so Amazing. yeah. Amazing. Kaya namang, Galing, kaya idol, namang no? i-manage lahat. So, Pag gusto, may paraan. yes. Diba? Kayang-kaya naman. Yeah, pag-usapan na natin yung love story nyo ni Kato. Ay, yan ang gusto. Everybody loves a love story, Yes. Papo. Yes. Diba? Paano ba nagsimula ito? Saan kayo nagkakilala? May nagpakilala sa amin, a churchmate. So, ano to, blind date ito. Uy, blind Estudyante pa lang ako noon, kuya, sa CEU. Sa CEU, fourth year college. So siguro sabi na nagpakilala sa amin, graduating na to, pwede na to. So hindi ko kakilala talaga si Kato Nying. Pero listener niya yung parents ko. So sabi ko, Kato Nying, yung naririnig ko sa radyo, matanda na yun. Kasi yung boses niya, di ba, sa radyo. para matanda. Pero sige, in-accommodate natin. So nag-meet kami sa Mendiola, 7-Eleven Mendiola. At exactly 4-11. Meet kami doon, ayan, tapos pinakilala lang. Tapos, very, very commentator. Ang dami niyang mga komentary sa mga tumatawid na estudyante, kasi malapit sa Malacanang, ganyan. So sabi ko, di ko sure kung ano to. Tapos malaki yung 11 years yung age gap. Pati pala Yes. age Wow. gap. 11, ha? 11. Kaya very special sa amin yung Okay. number na At 11. yung date? November 11. Budget, pati date. Grabe. So Talagang first impression, wala. Accommodation. Parang Oh, pinagbigyan ko lang yung Pinagbigyan. nagpakilala sa akin. Being nice, Ganyan. being nice. Oo, tapos pinakain naman niya ako, nilibre naman niya ako. So okay na din. Okay na din. Pero teka, Nagkape curious kami. ako, paano mo nalaman yung 411? Tumingin ba Siya sa ang relo mo? nagsabi kasi nasa driver seat siya, 'di ba? May relo na gano'n. So sabi niya after na noon nagsabi sa akin, alam mo 4:11 tayo nag-meet kasi nakita ko dun sa orasan ng sasakyan eh. Nabanggit mo kanina, ang una mong doubts baka nga matanda na si Tunying, no? 11 years ang gap ninyong dalawa? So anong naisip mo noon nung nalaman mong mas matanda talaga siya? 11 years. Well, nung in person naman, syempre medyo pumorma siya nung date eh. Hindi naman siya mukhang 11 years older. At saka in fairness, kuya, sa panahon ngayon, parang ang bata pa nung 11 years gap. Oo, parang sobrang bata pa nung sa dami ng di ba? Yeah. Pero that time kasi medyo, malaki yung age gap. Pero hindi naman siya mukhang 11 years Anong forma old. niya, naalala mo? Naka-long sleeves Long eh. sleeves. Oo, hindi siya naka-checkered noon, in hindi fairness. checkered, long sleeve. Oo, naka-long sleeve siya Sporting. noon. No. Oo, Long tapos sleeves, medyo tapos- may basa buhok eh. Naka-gel or Yeah, mousse? naka-gel. Ano na shoes ganyan. niya? Leather or rubber shoes? Leather. Leather. Naalala ko Formal, na leather. medyo Medyo formal, formal leather. ng konti. Yeah. Pero ano siya no, Naka-slacks ba siya? Or Hindi, nakamaong Ay, at naman. least. Medyo bagets. iba. So paano siya nang ligaw sa'yo? Ayun na. Ang una niyang niligawan, magulang ko eh. Sa talaga yun, ang listener niya, Marunong, binabati niya Marunong, lagi. marunong. Oo, Binabate sa radio. binabati lagi, tapos ka-textmate niya. Ay, uy, Yan ang- ka-textmate, Oo, okay. ka-textmate niya. And then, sa akin, nagme-message siya, pero hindi masyadong, bago pa lang yung nun eh. Text nun eh, yung mga time na araw-araw ka pang pinapadala ng quotation at greetings sa Pero mga hindi nyo kakilala nabutan mo. yung easy call, mga pager, Ayun, pocket bell, wala na kayo Hindi doon. masyado. Ah, Hindi masyado. Yung BlackBerry Messenger na may ayun. ganun yun. May Hindi na ganun Kasi kayo. kami ni yun. Mamo, Kasi easy kami, call. tsaka pocket bell, Oo. nagtitigawan kami. Nokia. Ay, hindi na natin nabutan Nokia. Pwede ba Tayo na nag-Nokia yun. tayo? Tayo na yun. Pero mas yung old ba nagliligawan kami, pocket bell, tsaka easy call, yung dadaan pa sa operator, Oo, yung oo, love oo. messages mo, kaya may Tama. code name May code kami. name pa. Pero kayo pala Blackberry na. Okay, Blackberry okay. na. Blackberry era na kami. Okay. Then, So, tuloy. when did you start to fall in love with him? Nag-abroad kami nung parents ko kasi father ko OFW. So, in-invite kami na magstay after I graduated from college. Parang 2 buwan kaming nasa ibang bansa. Nagte-text na siya noon. Hindi ko naman masyadong, kasi parang feeling ko, older sa akin. Iba kami ng mga views in life. Parang masyado tong seryoso, komentaryo and all. Ako naman noon, medyo nagsa-sideline din ako noon sa showbiz nung time na yon. As in, So, nasa TV din nasa ako Starstruck ka noon. ba or something? Yes, nag-join ako ng Starstruck, 'di ba? Yung Alam mo, hinulaan ko lang yun. totoo. Starstruck, Yeah, sino ka As artista. Yes, oo, kabatch ko sina Chris Bernal, sila Teen. Yeah, kami magkakabatch nun. Umabot naman ako hanggang top 20. Mga ganyan. Tapos may mga regular shows ako noon. So, yun. Tapos, As artista, ha? Yes, as artista sa kay Kuya Bitoy, kasama ko si Kuya Bitoy, tapos may mga series din. So medyo busy ako sa life noon. Ayun. So hindi ko siya masyadong iniintindi.
And then, nung 2 months na yon na magkahiwalay kami, tapos parang tumigil na rin siya sa pagme-message. Ay, parang feeling ko, parang na-miss ko, parang ganyan. Ay, ganun pala, may spark pala na ganyan. Ayun, tapos medyo matagal na hindi Nakikinig nagparamdam, matagal na hindi Ayun, nagparamdam. na absence makes the heart grow Yeah, fonder. marunong talagang na-train sa'yo. Yung mga style. Strategize, Di ba, i-deadmine mo para mamimiss ka. Oo. Okay. So, yun. And at that time, pasingit lang, wala ka ibang manliligaw, wala ka ibang crush or napupusuan. Well, wala, I think dahil nga nasa medyo showbiz world ako noon, I think may mga ano naman, may For mga sure, may umaaligid. may mga Nagpaparamdam. may mga nagpaparamdam ganun. Pero takot din ako, kuya, tsaka ate. So, takot din ako noon eh. And wala akong ibang naging boyfriend, si Anthony lang. Ay, Talaga. first And na- last talaga. Very takot ako, tsaka masunurin ako sa parents ko. Pag sinabing, tapusin mo na pag-aaral, ganyan. Or masyado rin akong busy. Ano pa lang, estudyante pa lang ako siguro, very extra na yung ano. Ang dami ko extracurricular activity, dami kong ginagawa. Tapos working student din ako. Yun nga, nagmo-model ako. And then I also have konting mga shows na nun. So, self-supporting ako nung college. Hindi mo priority yung love. Hindi ko masyadong priority. So going back, Going back. nung Ayan, nasa ligawan. kailan mo na-feel na talagang Yan na. kayo na? Natatandaan ko nun, kasi dineclare na rin nun, dahil Rizal Day nun, June 19. June 19 yun eh. Nagpunta siya doon, tapos tinawagan niya yung parents ko. Nagpunta siya sa dorm. Nasa dorm pa ako na, no? Sinabi niya sa parents ko na magpapaalam daw siyang manligaw. So sa phone yun na pinakausap pa sa akin. So pagbaba ng phone, tayo na. Ang paalam niya sa magulang ko, ang paalam niya sa magulang ko, manliligaw pa lang. Pero pagkababa na ng telepono, pumayag na yung si mami at daddy, tayo na. Kasi sabi niya, ganun din naman eh, manunuyo, ganyan. So from November 11, yung year na before, no? Tapos June 19 pa, medyo mahaba. Mahaba yung ano. Pero balik tayo sa yearning. Kasi importante yung yearning phase na yun. Yeah. Yung longed na for Tunying na hindi nag-message sa'yo. Yeah. O anong nangyari doon? Yung sa part na Oo, yun. so dahil June nga yun, no, bakasyon yun. Bakasyon Okay. yun yung mga April, May. So pagbalik nun, nagparamdam naman siya. Kasi alam niya na umalis kami. So sabi niya, pwede ba tayo mag-meet? Yun na yun. Yung pagtawag niyang ganun sa penso, papaalam na maligaw. Pagbaba ng phone, tayo na ha. Ayan Nag-declare na. na siya. Klase Nag-declare talaga na si siya. Kato. Pumayag ka naman. O sige na nga, Wala tayo na ako nagawa eh. Wala ka na nagawa, Kasi sabi no? niya sa akin, pumayag na daw yung parents ko. Tapos pinapaliwanag niya pa sa akin na yung ligaw, yung panunuyo, ganun na din yun kasi magde-date, ganyan. May punto naman. May punto naman. Nabudol ata ako nung time. Bata pa kasi Sila ako kasi eh. siya. Oo nga. Yun eh. Yung sa sobrang miss mo siya, umuo ka na Oo, rin. umuo na rin ang din ako. Nabuli eh, no? Nabuli ka na. Wala na atrasan to. Nadaan sa biglaan. Anong hindi alam ng tao sa ugali ni Kato Nying? Kasi pag pinapanood siya sa TV at sa radio, pinapakinggan, parang napaka-serious. Minsan napapatawa syempre. Pero formal. Ano ba talaga si Kato Nying behind the camera? Sobrang kwelang tao. As in, sobrang kwelang tao. Na minsan ako yung naiinis na parang, seryoso na ako, joke pa rin sa kanya. Or, siguro let's put it this way, he just wants to make everything lighter. Ayaw niya ng usapang may conflict, may iringan. Gusto niya magaan lang. He's a very positive person. Siya na yung pinaka-positibong taong nakilala ko. Sa lahat ng sitwasyon, titignan niya yon na kahit na anong sama pa niyan, may something dyan na may twist that is better for everyone. Kaya nangyayari yan. So, very positive thinker siya. And then yun yung pinakamalaking influence niya sa akin, sa amin ng mga bata, na lagi naming pinipilit sa sarili namin na isipin natin lagi yung positive sa lahat ng sitwasyon. Ganong klase siyang tao. Romantic for ba siya? sharing. Romantic. Dati hindi. So dati medyo may kami dyan, meron kaming differences dyan. Pero syempre, you have to complement each other. Yeah. So natuto din siya. Syempre, mas bata ako noon. Tapos first, influence din. Medyo may influence na dyan ng social media. Nakikita-kita mo. Nag-propose nga sa akin, walang sing-sing. Saka naman nakakita ng birthday ko yun. Birthday. Paano propose? Nag-propose siya ng walang sing-sing. Gusto niya nang magpakasal. So parang ako, syempre, nakakakita ka ng mga bonggang Sing-sing. proposal. Di ba? Importante sa atin yun. Kaya nga, Sing-sing, oh. kami ni ate, Yun yata, hindi ko na nagkakaintindihan ituro kami. ito yun, ano? Kaya nga. Kung paano mag-propose. Absent sa class. Oo, birthday ko yun. Tapos, Tapos parang sa kanya, wala siyang singsen, pero may bahay na daw kami. So pagpakasal daw namin, diretso kami sa sarili naming bahay. Yun ang gusto niya mangyari. So parang ako noon, syempre mas bata ako. Hindi kahit na may bahay, importante pa rin yung singsing. Parang ganyan. Pero siya talaga, mas importante sa kanya yung long term.
Sustainability. Yung Okay. singsing, kahit kailan pwede naman kitang bilhan yan, di ba? Pero natuto siya, bumawi. Okay. After ilang years na kinasal na kami, hindi ko lang nasuot ngayon dahil di ko laging sinusuot. Dahil ang laki kasi nung bato. Kami, hindi kami diba? nakasal. Oo, diba? Bumati Di ang naman. bato. Oo, Bumawi bumawi na talaga. naman. So, nung medyo natutututo na siya na maging sweet, ayun na, nakabawi naman siya doon. At one Isang Mother's malaking Day, bato, Mother's Day, doon niya binigay yung singsing. Mother's Day. Oo. At Perfect. hindi pa siya nakontento doon nag-propose siya uli for a reaffirmation of wedding vows sa concert ni Martin Rivera on stage. So bumawi naman siya. Pero hindi pa rin singsing, cupcake yung dala niya doon eh. Hindi pa rin doon nangyari yung singsing. Pero yun, so kinasal kami uli. So on our 11th wedding anniversary, kinasal kami uli. Yun yung radio. Nakabawi talaga. Nakabawi, bumawi naman. Bumawi. Matindi. Oo. Matindi. Bumawi Kwento siya. ko lang din total inaanak ka namin Ito yung pinapanindigan ko na. Si Papo din, nahuli rin yung singsing niyan. ko na Sa nga Sharon Cuneta show siya nag-propose. Nandun yung singsing on national television, di ba? Meron kang mga ano din yung Kasabwat. Kasabwat. May mga accomplice. Di ba? Pero that time, busy siya para maghanap ng singsing kasi pinapagawa niya yung bahay namin. Oh. Di ba bilang mag-asawa? Kaya sana naman naaalala mo to, Papo. Kasi minsan Sige, hindi niya sige. naaalala. Sige lang. So finally, yung nagawa na yung bahay, gabi yun. So, nakapikit yung mata, yung ganyan. Hindi ko alam kung nakapiring ako, nakaganon lang. Close your eyes, close your eyes. Now, open your eyes. Pag open ng eyes, sabi niya, this is the ring. Sabi niya sa bahay. Naalala mo yun? Ay, thank you. Buti naman. Nauna pala yung bahay kaysa sa ring. Naunang pinresent mo yung bahay sa akin. Kasi gawa na eh. Tapos sabi mo, Masunurin sa akin si Tonyo. Pareho ang fairness sa bahay. Tawa ko nung sinabi mo na una yung bahay dahil siya talagang pinagpaguran niya muna yung bahay. Hindi niya priority bumili ng Yes, sisig. pareho. Kasi sabi niya, this Pareho. is the ring. So sabi ko, so syempre, wow. Yeah, oo. Pero nasan pa rin yung singsing? True, Nasan pa rin pareho. yung lulod? Tama, Yung tama, lulod, tama. hinintay ko talaga. Yeah. Na late yun. Nung nagpo-promote na kami ng pelikula, yung Kung Ako Na Lang Sana, doon naganap. At nandun si Michael Bublé. Wow. Sa isang, di ba? Yes, Kung ikaw may Martin Rivera, Oo, ito naman Michael Michael Bublé. Bublé ito. Ganon. Pero pareho Pareho, nauna bahay. Yes, and ano lang yun, talagang pang long term and seryoso talaga ang tingin nila sa relationship kasi mas bahay kaysa sa singsing. Appear tayo dyan. Appear Very blessed tayo. Very blessed tayo dyan, ate. At pareho din na natin suot ang singsing. Yeah, oo. Ikaw Ibig rin. sabihin, Oo. kailangan ng bagong singsing. Papo, bilang mo na ako ng mga 5 carats. Kaya naman di na kami nagsusuot kasi nga, yun nga, yung nanganak na ako, tuwing nanganganak, di ba, tatanggalin, ganyan. Tapos yung lumaki na yung balat yung laman dito, hindi na kasya. Kaya yung 20th anniversary namin ni Papo, nilagay na lang namin sa quintas. Quintas. Wow. Yung iba nagtataka, bakit kaya hindi nagsisingsing tong dalawang to? 22 years married na. Wala na pala yun sa singsing. Darating Oo, yung point, wala na. nasa puso na, Nasa wala na sa puso singsing. na. Oo. Grabe naman. Akala ko ba Mother's Day to? Bakit parang love Mother's month? Day to. Love month / Mother's Day. Para mas makilala ka ng mga viewers natin. Yes. O bago natin Tada. pakawalan yung topic tungkol kay Tunying. Si Tunying yes. kasi naging controversial recently dahil sa kanyang mga pahayag, Opinions, no? yeah. Sa kanyang mga opinion. Yeah. Ikaw ba, Rosel, naapektuhan ka kapag may mga bashing na nangyayari kay Katunying? Kung affected, yes. Pero nakikita ko siya from other people or sila yung nagsasabi sa akin. Kasi ako, naniniwala ako na you control what you consume in social media, in everything. So ako, pag may nakita ako na negative, most of the time, I unfollow. Kasi if you keep on looking at those things, yung algorithm mo, dun pupunta laging magpapakita. So ako, I refrain from that. Ang mas lagi kong view puro positivity, inspirational, motivation. So yun yung maraming, or workout, ganyan, motherhood, yun yung mga lumalabas sa akin. So pag may mga talagang hindi makontrol na sinasabi nila sa akin, sometimes tinitignan ko or sinasabi nila, pero hindi ko siya masyadong pinapansin. Lagi nga nilang sinasabi sa akin, alam mo, ikaw yung pinakawalang pakialam. Kasi una sa lahat, we have family hour. So every night yan, 8:30 ng gabi sa pamilya namin. Bukod pa dun, kakausapin niya kami, kaming pamilya, kami ng mga bata. Talagang sinasabi niya sa amin, everything, lahat, pinapaliwanag niya sa amin. So kami, alam namin what's really happening. And alam namin na dun sa trabaho niya, it's a risk and it's inevitable na hindi magkaroon ng mga ganitong klase ng mga usapin. So pag may nang babash, sometimes sinasagot niya, sometimes hindi.
wala lang sa akin. I just go on with what I'm doing. Isa pa, dami kong ginagawa para intindihin ko pa yung mga noise sa kasi minsan, paligid. dinadamay pa yung anak ninyo. Yeah. Yes, yun yung hindi maganda. And siguro ako, because I have so much on my plate, hindi ko siya masyadong napapansin. Pero yung mga bata kasi, who's also in social media, syempre naapektuhan. Lalo na pag dinadawit yung pangalan nila. Yun yung hindi maganda and yun yung hurtful for us. Pero through the years naman, natututo na silang i-manage yun. Natututo na sila na i-consume kung ano yung dapat and just let go kung ano yung mga hindi naman. Kasi kilala nila kami na magulang na, lalong-lalo na yung father nila. Pero minsan ba sinasabihin mo si Katonying na, sweetheart, baka pwedeng hinay-hinay lang? Slow down, preno, masyadong saglit, banat ng oo. banat, pati yung mga anak natin naapektuhan. Pagdating kasi sa ganong bagay, ano yan kumbaga, it's his own turf. Yan na talaga yung core competence niya, yan talaga yung kabisado niya. Kumbaga parang nakapikit, natutulog, yan na talaga yung buhay niya. So hindi ko siya pinapakialaman doon. Although nagpapaalala lang ako minsan sa kanya. So yun, pero hindi ako sinasabi na tama na yan, pinipigilan ko siya. Hindi. Alam ko na yun yung trabaho niya. Saka pag hard-hitting anchor ka, di ba? Hindi mo masabi, may posible may panganib May di ba, risk. sa buhay ng isang anchor at ng kanyang pamilya. Napag-uusapan nyo rin yun? Yes, napapag-usapan naman namin yon. Pero wala kaming yung parang like paranoia na, uy, kailangan may security tayo, may ganyan tayo. Hindi. Pinakamalakas namin na panangga is panalangin. So, lagi kaming nananalangin. And then, we just need to be at the places where we need to be. Hindi naman namin kailangan, like, alam mo yon to be exposed and all. So, yun. Wala naman kaming masyadong. Hindi kami, feeling siguro ng iba parang, alam mo yung baka may security kami, may ganito. Wala. We're just living a normal life na alam lang namin kung ano yung ginagawa ng bawat isa. May group kami sa family. Every hour ata nag-update kami nung ginagawa namin, nasan kami. So, pati yung mga bata, alam nila anong trabaho ng daddy nila, anong ginagawa niya, sinong mga ka-meeting, sinong kausap. So, very open kami. Never nagtanong yung mga anak namin na, Daddy, ito bang ano na to? Totoo ba to? Never. Nung panahon na, yun nga, kasagsaga ng bashing, and nasabi mo nga kanina, of course, naapektuhan kahit paano yung mga anak nyo until they learn to manage, diba? Bilang isang ina, gaano kasakit sa yun, and how did you cope? Nag-uusap ba kayo ng mga anak ninyo? Yung coping mechanism mo bilang isang ina kapag dinadamay ang mga anak mo? Well, ako more on sa mga bata. Yun ang focus ko. Pinapaliwanag ko kay Zoe. Actually, sometimes nga yung paliwanag namin, which is true, na pinapaintindi namin na yung iba kasi na gumagawa nun, it's their livelihood. Trabaho nila yun. Na i-bash, nasa payroll yan ng kung sino man or tawag dito, parang they're in one group na yun talaga. Oo, yun na yung ginagawa talaga nila. They're just making a living out of it. Kaya sinasabi ko sa kanila na when you read that, when they type that and they post it, it doesn't have any emotion. Wala yan. It's just words throwing out there in social media. Kasi kailangan lang nila yun. Kailangan nilang mabuhay. They don't mean anything. Hindi para masaktan ka. Kailangan lang nilang i-fulfill yung mga jobs nila. Trabaho lang nila yun. So, wag mo masyadong didibdibin. Una sa lahat, alam mo naman na hindi totoo yun. And yung pinakamalaking miracle na nangyari kay Zoe, mas yun yung lagi namin pinapaintindi na doon ka mag-focus, doon sa positive. Kahit na ano pang sabihin ng mga ibang tao, ang importante dito, magkakasama tayo, diba, binigyan ka ng another chance in life. And that's what's more important than these people na kailangan lang ding mabuhay, kaya nila ginagawa yung mga bagay na yun. Lawak ng paningin mo, no? Kailangan Kailangan. At saka matatalino yung mga bata ngayon. But I have to ask now, how are the kids? How's Zoe? How's Helga? Tatlo sila actually, di ba? Oo. Yeah. So, si Zoe, she's already in grade 12. So, magka-college na. Si Helga, grade 11. Busy sa mga kani-kanilang buhay. Si Zoe is really a bookworm. She's also a writer. So, napakahilig magsulat. Si Helga yung may pagka-entrepreneur line ang kanyang na EBM din ang kanyang strand. So, marami. Busy sila sa kanilang mga activities. Plus, church activities, they're very active din. Si Helga nag-organista, choir. Si Zoe is also very active. Lagi din kaming magkakasama. So, yun din, very close talaga kami. And isa yun sa naging bunga nung challenge namin with Zoe and nung pandemic. Mas naging closer talaga kami with each other. Cancer-free na. Cancer-free na. Cancer-free na. Actually, kaka-celebrate niya lang ng kanyang 4th transplant anniversary. 4th year na. Nung
March 22. Oh, So, ano kasi yun, praise pagka God. nag-transplant ka, parang you have another birthday nung Yeah, tinransplant yes, ka. yes. So, birthday nilang dalawa ni Helga. Dahil kay Helga galing yung tinransplant sa kanya. Stem cell transplant. Kaya matindi. Bone marrow transplant, rather. Ang sakit nun, yung Yeah. bone marrow. Hindi yun madali, complicated Yes. yun eh. And it's magkapatid pa, no? Ang nag-alay ng buhay. Oh. Kanina nabanggit Sacrifice. mo, Rosel, na you consider it a miracle. Bakit? Una kasi kuya, nagpunta kami ng Singapore. 98% na yung cancer sa katawan ni Zoe. Like, 98%. Like, at the height of the pandemic. So, sobrang hirap makaalis ng bansa. Nakailang beses kaming dinecline. Talagang, nung nakita lang nila na very critical na talaga. Tapos 4 pa kami dahil kailangan may donor eh. Exactly. Hindi kami pwedeng, dahil nung time na yon i-check pa kung sino sa amin yung match. So, miracle talaga. Kumbaga parang kung tao yung titingin, wala na tong pag-asa. Pero talagang nagpanata kami. And very grateful ako sa buong family namin. Nagpapanata kami noon every 9 p.m. Naka-online yung iba. So, mga kamag-anak namin sa ibang bansa, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lahat yun nag-hook up ng 9 o'clock para mag-pray para kay Zoe. And miracle talaga siya. And it strengthened our relationship as a family and also our faith. Kasi yung mga miracle na nangyayari sa iba, normally naririnig mo lang eh. Pero iba pala yung impact nun sa buhay mo pag ikaw mismo yung nakaranas nun. Yeah. Pag ikaw yung mismo nakaranas. Kasi makikita mo naman yung doktor kung anong sasabihin nila eh. Lalo na sa ibang bansa, very straightforward sila. They won't give you false hope. So nung pagdating pa lang namin doon, aware na kami sa lahat ng risk. Alam namin na this is a very big risk since gano'n na nga yung, and it's a relapse eh. From one type of leukemia to another na mas worse. So alam namin na we're just really taking our chances. Talagang pananampalataya lang talaga ang pinanghahawakan namin. And it happened. Binigay sa amin yung pangalawang pagkakataon. And tapos sobrang ngayon nare-realize namin yung impact nun eh. Hindi lang nabuhay si Zoe, kundi pag nagkakaroon kami ng challenges ngayon, lalo na kami mag-asawa. Kasi dati kuya, panalangin lang namin, gumaling lang si Zoe, umuwi lang kami ng kumpleto. Ngayon, pag nagkakaroon kami ng problemang mag-asawa, for whatever reason, tapos hindi kami magkakaintindihan, at the end of the day, babalikan lang namin. Teka, di ba nung nagkaroon ng sakit si Zoe, ang panalangin na lang natin basta gumaling si Zoe. So dapat, let go na natin kung ano tong mga differences na to. Doon kami lagi bumabalik. So yung impact nun, hindi lang gumaling si Zoe, kundi longer yung impact na pinangako nyo na you will be more faithful to God sa mga tungkulin namin sa church, sa pamilya namin. So yun ang gawin ninyo kasi binigay sa'yo ng Diyos kung ano yung pinanalangin mo eh. So longer yung effect niya, hindi lang gumaling si Zoe, habang buhay. And it makes us, I think it's making us a better person. Work in progress, pero sinisikap namin maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano sa araw-araw. Ano yung particular miracle na naramdaman mo? Of all of this, yung talagang from the darkness, biglang nag-shift to light. What was that moment? What was That moment, 2 beses kasi kuya na nag-50-50 si Zoe. Like, nakita ko na ako mismo sa mga mata ko na very movie, nagkakagulo yung mga doktor, sobrang taas ng heart rate ni Zoe na umuuga yung bed. Parang kung ikaw iisipin mo, parang wala na to. Yun na yan eh, wala na yan. Tapos, nakita ko yung sarili ko nung time na yun na, di ba usually pag parents, magpapanik, English pa kuya, kasi nasa Singapore, hirap magpanik at hirap makapag-usap na in English dahil lahat ng mga doktor doon. Pero sobrang kalmado lang ako that time, nanalangin lang ako sa isang gilid. Tinitignan ko lang kung anong nangyayari. Para talaga ako nasa pelikula nun, na moving everything, tas ako still lang. And then nalagpasan niya yun. I had that moment with Zoe. And si Anthony had that moment also na sinusundo si Zoe ng ambulansya, bleeding sa lahat. Bleeding, sa private parts, sa nose and all. Too much bleeding. Akala namin wala na talaga. Talagang may story dyan si Anthony. Iniyakan niya isang Filipino staff dun sa ospital. Kasi pandemic nun, bawal may kasama and all. Pilipino nakita niya, iniiyakan niya kasi wala na siyang ibang makausap dun sa ospital. Yun talaga. So, 2 moment yun, nakalagpas si Zoe. And naging successful yung transplant. Nalaman lang namin na match si Helga doon. At ang pinakamalaking miracle, if particular miracle yung hiningi mo kuya, they are 100% match. And 5% lang sa buong mundo ang ganong 100% match. Kung may mga kasama kami doon, match ang kapatid, pero 50% lang.
So, ang daming complications, ang dami mo pang gagawing paggagamot, ang dami mo pang mga pain management na kailangan pagdaan. Ito 100%. So, kaya talagang sobrang laking miracle for us. Yeah. Amazing. Gosh. Grabe yung kwento, no? Grabe. God is really Yeah. good, no? Yeah. Diba? Amazing. At na-experience nila mismo. Sobrang ano talaga. Kaya, Ano ngayon ang payo mo sa mga nanay na may mga anak din na may mga sakit? ang lagi kong pinapayo ngayon, ate, dapat at least dalawa yung anak mo. Dapat at least dalawa yung anak mo. Kasi, di ba yung kapatid niya, kundi dahil dun sa kapatid niya, di ba? Exactly, oo. Yeah. Kundi Wala ba dahil kayo sa balak sundan? Bata pa Gusto, kayo. gusto naman namin, actually. Gusto na, kahit nga babae or lalaki, kasi wala pa kaming anak na lalaki. So, Pwede. gusto pa rin. Gusto pa rin, We're ha? trying. Yeah, we're still trying. And yung ano, yung sa mga magulang, siguro, totoo yung, kailangan tayo yung unang maging malakas. So, never kaming nakita ni Zoe in front of her na umiiyak. Parang lagi namin din na downplay what's happening during that time. Tsaka bata pa kasi siya noon eh. From 11 years old nagsimula yun eh, 2019. Tapos 2022 pa lang siya na-transplant. Nakalbo siya 2 beses, diba? So, paano mo papaintindi sa bata yun? So, lagi namin din na downplay pag nandun siya to make it lighter and easier for her to take everything kahit na hirap siya. Pero pag kaming dalawa ni Anthony, ayun na, doon kami nag-iiyakan dalawa, doon kami nag-uusap, doon kami. So, ganun lang. So, you have to be the first one to be strong. Kasi kapag ka nakita nila na ganun, magwo-worry sila, psychological siya. And yung moral support, not only ng mag-asawa, but as well as for the whole family and friends. So, sinasabi namin sa kanila yun. Importante yun. Sa tingin ko yung mga, pag nagkakaroon ng sakit, it's more on moral support and psychological eh. Kasi kahit na there's the best medication for you, pag natalo ka na talaga nung perception mo, paniniwala mo, and isip mo, mas malakas yun kesa yung physical na pwedeng mangyari You're an amazing mother. Oh. You're an Thank amazing you, mother. Kamusta na si Zoe ngayon? Yun na. Kamusta na siya? Yun na, nag-aaral. Yes. Okay na, Ano wala na? nang, kahit anong nararamdaman o ano? Wala na. Ano na lang, once a year, mayroon pa rin kaming check-up just to check kung ano na yung mga progress na, and she's living a normal teenage life. Na malaki kasi yung years, maraming years yung na-miss niya nun because of yung mga time na yun. So ngayon, bumabawi siya. Allowed na ba mag-boyfriend? Hindi pa Yeah, syempre. Hindi pa syempre. Si Mami. Hindi pa syempre. Paano niyo binabalik sa Panginoon yung blessing na natanggap ng inyong pamilya? Well, yun, una, since we devote more time for church. So, meron kami mga church duty. Si Anthony, since 14 years old, guru siya sa pagsamba ng kabataan. So, nagpipreach siya ng mga bata. So, yun talaga very devoted kami doon. Ako, meron din akong as a finance officer, yung mga bata, choir member, lahat kami may tungkulin. And then, we put extra time also on devotional prayers, mga panata. And then, we extended to our community. So, ang tawag namin sa TGC, sa Taberna Group of Company. Kumbaga, yung mga citizens namin doon, empleyado namin doon, ang tawag namin ay teammates, community, as a letter T. yan. Teammates. So, extended yun. We have weekly Bible study sa Katunings. And then, every 10 a.m. may panata kami, naka-hook up lahat ng mga branches. So, and right now talaga, from our community to our personal lives, we are promoting being grateful all the time. Maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. So, Kahit sa tingin ko, trials, no? Kahit sa trials. So, sa tingin ko yung mga simpleng mga bagay lang na gano'n. Sa amin naman, wala namang ano yun. Kumbaga parang na-appreciate nga namin na once a week there's a pause in our TGC community na meron kaming Bible study. Dami nakaka-relate kapag kami mga topics lalo na pagtungkol sa pamilya and all, tungkol sa karamdaman. And para sa amin, hindi lang naman ito very transactional na trabaho lang sila. We want to nurture them as well as holistic yung buong pagkatao nila, including spiritual. Ang sarap naman maging empleyado ng Taberna Group of Sana Companies. grateful ang lahat. Sana grateful ang lahat. Teka, hindi ko natanong kanina, itong Mr. and Mrs. T, parang Mr. and Mrs. Smith. Ano yung pelikula Mr. and Mrs. Smith. Yeah, Diba? Doon Angelina ba Jolie. meron ba yun? May inspiration ba from that, Mr. and Mrs. Hindi Smith? naman. Ako yung more on Mrs. T. Si Bossing kasi, bossing sa opisina, katunying talaga. So, Okay, natanong ko na. Ayan. Siyempre, dagdag lang na
extrapreneur ka na nga, may time ka pa for the physical, yung mental, at saka yung wellness. Yes. Kasi addict ko to sa pag-gym, Naman. exercise, narinig namin noon yung music, di ba? Yung pandemic. Ay, oh my sa gosh, may- dahil magkapit-bahay tayo. Narinig yun. Boxing ka pa lang. Yeah, Boxing yeah. pa, lahat talaga. So, bilang isang nanay, ayan, gaano kahalaga para sa kapwa mo ina, yung hindi makalimutan ng sarili, parang yung endurance, kailangan i-build mo yun so tell us about, kahit briefly lang, yung yung physical regimen mo, exercise and all. Yung sa akin natin, talaga, medyo nanggaling siya doon sa part na naging plus size ako before. And I lost my self-confidence. So parang I feel... Parang di kita nakita nag-plus size. Kailan niya after the Plus second size birth? Ako. At the middle of it and after all. So may part 2 pa. So talagang I feel sobrang nawala yung self-confidence ko. Tapos, syempre, yung sa asawa mo, parang nagiging selosa ka, feeling mo. Ba't ayaw mo ko isama sa event? Bakit hinihiya mo ba ako? Mga ganyan, diba? So, yun. Tapos, pero feeling ko, pinapahirapan ko yung sarili ko noon kasi I'm doing it for other people. Just for the validation of other people. Gusto ko lang na maging presentable ako. Hindi para sa sarili ko. Yeah. So lagi ako, kung ano-anong mga crash diet, papakagutom ka, kung ano-anong tinitake mo na hindi naman tama, it's not healthy. So, natutuwa ko na to make it part of my lifestyle and hindi magmadali. So, nung naging part na siya ng lifestyle, yung pagpapapawis, yung physical activities, hinahanap ko na siya ngayon. So, it became natural for me na hindi na parang kailangan ko mag-exercise para payat ako. Hindi na siya ganun eh. It's for health na. But naging part na siya ng routine ko. And I think hindi lang siya physical, pati mental, lahat. Pagka nakakapag-exercise ako, pag bumangon ako the next day, parang mas energetic ako. Hindi sluggish yung feeling ko and all. So, buong talaga. So, ako talaga yon. It's a choice na i-prioritize din yung health. Super mom talaga, papo. Tsaka parang nang naman, ang i-allocate mong time just an hour, hindi naman siya malaking Everyday ba? oras. Everyday ka ba? Hindi, ako 3-4 times a week, ganyan. Ito na lang, what can you not do as a mom? As a mom, I cannot cook. Ironically, I Ironically, cannot cook. restaurant Yeah, business and I food. can eat Oo. very well, but I cannot cook. Talaga. Kaya marunong Kahit magluto. bigas, kanin, kaya. Sa rice cooker, oo. Sa rice cooker. Itlog, kaya. Kaya naman yung itlog. Oo, diba? Nakakatawa yung trivia na yun. Nasa food business sila. Food Pero hindi industry. marunong magluto. Si Tunying marunong. Marunong. Anong specialty ni Tunying? Marunong, ha? Mga native Filipino, mga ganyan, yung Local, mga the mga usual. ganun. Mga Tinola, sinampalukang manok na Sarap native, yung mga yun, no? tinadtad na mga tawag Alam mo doon. na, kapitbahay lang kami. Isang pader Yes. lang ang natin. Oo. Pakibato lang Dapat. dito yung native na yan. Oo, yeah. Literally, yung pandemic, lagi sila nagpapadala sa amin ng mga tinapay na alam mo, basket-basket dadating mga tinapay. Siyempre, yan, Oo. supporting. Kaya kahit may pader na, padala mo, may gate naman sa Pwede. Nag-deliver kami nung pandemic sa subdivision. Pwede ka mag-order sa Viber community, tapos di-deliver namin sa mga Uy. kapitbahay. Diba? Thank you. Yan. How to face yung mga challenges bilang isang babae? Ngayong mga panahon na ito, bilang isang ina, bilang isang asawa. Ihiwalay ko yung tanong sa ina. Yung as as a woman muna. As a woman. As Yung a tanong woman, ni as a Papo. woman, as a wife, Yeah. ako, talaga, napaka-importante na ang magdo-dominate ng pamilya ay yung iyong asawa, hindi ikaw. So magpasakop lagi sa Makinig ka, asawa. ha? Teka muna, Pasakop sandali. ka. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Oh, pasakop Teka, ka. Pwedeng Mamo. 10% lang na pasakop. 10%. Natawa. Sino natawa dyan? Sabi ko, pwede mo pasakop pero 10%. 10%. Ako yun talaga eh. Kasi talaga. 100% ka nagpapasakop. Oo naman. Siyempre, iba naman yung, it's different when you do, may healthy tension naman talaga. You have to learn to listen to each other. So, hindi naman laging pag sinabi niya, ito, batas na, wala ka ng pakikinggan. Hindi. Ang kagandahan naman is, you're open to each other, to hear each and everyone's thought, yung sa isa't isa. Pero at the end of the day, ang desisyon ng asawa, yun talaga ang dapat naghahari sa pamilya. And magpapasakop ka. And then kung kunyari, kung hindi naging, yan ang tinanggal namin sa buhay namin ni Anthony, yung sisihan. Let's say, kunyari, desisyon sa negosyo, sa buhay, na kapag ka ang desisyon, o ikaw nagdesisyon, kahit sinabi kong ganito, wala nang sisihan after. You just support that. Kung positibo man yun, hindi naging maganda outcome, kapag nagdesisyon na kayong dalawa, nagkasundo na kayo, dalawa na kayong nagdesisyon doon, it's no longer the decision of the husband lang. So ako sa tingin ko yun lang. Tsaka eto po talaga,
never kaming nag-away na may kinalaman sa pera. Not because we're very blessed, hindi po totoo yun. Sobrang dami naming challenges pagdating dyan. Pero hindi namin yung nagiging topic yung pagtulong sa magulang, sa mga mahal sa buhay, pag-extend, hindi namin siya nagiging issue. And I think that's something na what's making the relationship healthier for us. So yun yung dalawang bagay na yun, magpapasakop sa asawa, and then yung tool, para sa amin, money is just a tool for us to live. Pero hindi dapat natin siya dapat sambahin yung pera kasi it will make everything collapse for the relationship. And coming from that, na sinabi mo, okay, papayag na ako magpasakop kay Paco ng 100% kung sasakupin din niya lahat ng bayarin ko sa mga binubuhay. Assist na lang tayo. Sakupin mo na rin yung Ayoko magsakop. So, okay na Assist na lang. Assist na lang. Ayaw niyo sakupin pati yung mga May obligation ano pala, ko. may mga conditions pala. Hindi niya kaya. Syempre, seriously na, again, bilang isang ina, from a mother to a mother, ang prayer ko lagi is for God to protect our children na sana, hindi naman sa hindi masaktan din, kailangan nilang masaktan para alam nila paano lumaban sa buhay. Yung walang mangyari sa kanila, yung parang kung pwede lang i-offer mo na yung life mo sa kanila dahil tayo, pabalik na sila, marami pang dreams. So, ikaw bilang isa, ano yung fears mo, mga takot mo bilang isang ina? Ako sobrang doble, triple ata yung fears namin. Like, minsan paranoid level na ultimo mag-commute. Kasi si Zoe nagko-commute siya. Nag-LRT siya pagpapasok siya. Parang minsan napaparanoid ako na grabe yung pinagdaanan namin sa Singapore, lahat ng mga pinagdaanan niyang therapy and all. Tapos biglang baka ma-aksidente lang yung mga ganyan. So yun yung mga fears ko, syempre. Pero I'm learning to let go of that fear. Kasi kailangan din nilang mabuhay. Hindi naman habang buhay ay kasama tayo. Yung fear namin tungkol sa, syempre, heartache, risk ng paligid, mga controllable and uncontrollable things. Ang ginagawa na lang namin to overcome that fear is tinuturuan namin sila. Sinasabi namin na kasi yung mga bata, parang paharamdam nila, the world is so kind. Minsan pag may nababalitaan sila na ganito, hindi nila matanggap ba't nagawa ito, bakit may mga crimes na ganito, lalo na pag mga minor. Pinapaliwanag namin na hindi kasi ganito talaga yung buhay, anak eh. Nagagawa nila to because of those things. So, kailangan mong buksan yung isip nila. That's why, kailangan nilang ma-expose. So, mag-detach para matuto. Although hindi ko pa rin 100% na napapagawa yun, pinapasundo ko pa rin sa LRT, mga ganyan. So, nakaka-paranoid pa rin. Pero unti-unti naman, unti-unti. You let them be independent with boundaries. Well said. Yan na rin ang pinaka-message mo sa mga kapwa nating nanay na nanonood ngayon. True. Diba? Ganda ng ang ganda kwento ng naman ng buhay. conversation Ito natin. Diba? Happy Mother's Day. And Happy because of Mother's that, Day sa mga mommies. oo, diba? Anything else you wish to add? Maybe a message to Tunying and message to your children as a mom. Ako laging kasama sa panalangin ko na pinagpapasalamat ko, Bossing, Katunying, na ikaw ang kasama ko sa buhay. Sobrang blessed ko dahil ikaw ang aking kapartner in business, in life, my best friend. So maraming salamat. At I can only promise that I'll also be your loyal partner in everything in life, and that may mga ibang bagay man ako hindi nagagawa katulad ng pagluluto ay kaya kong suklian yun ng mas marami pang iba pang mga bagay, lalong-lalo na sa pag-aalaga sa mga anak natin. And to my children, thank you so much for always listening, dahil para sa akin po yung pagmamahal, masusukat yan kung marunong tayong makinig. If you know how to listen. So I'm just really so blessed and most of the time overwhelmed na I know I have a beautiful family. So thank you, God, for that. And to all the mothers out there, araw natin to, buwan natin to. You deserve to be pampered. You deserve to rest. You deserve to feel relaxed. Huwag kayong makonsensya.
sasabihin ko nga dapat Mother's Day isang araw lang. Pero kahit isang buwan pwede. Deserve na deserve Dapat natin mga everyday sa mommies Mother's yan. Day. Every day. Yes, every day is a Mother's Day dapat. So happy Mother's Day, happy Mother's Day. Happy Ate Mother's Dee. Happy Mother's Day, Thank you Rosel. so much. For Thank you. you. Very beautiful flowers. Maraming salamat. We love you, Rosel. We love you, Thank Tunying, you. and the kids. Yan. Thank you. Napaka-inspiring talaga. Thank you. Ikaw, ate. you're an inspiring woman. Thank you, ate. Amazing woman. Idol always. Yeah. Thank you. Thank you. Invite mo yung Yan mga na. viewers natin sa inyong restaurant. Mga restaurant. Yes, nako. Maraming salamat muna sa lahat na nagpapatronize sa Katunings. Alam namin, sa matagal na panahon, ang dami namin pinagdaan ng challenges, but andito pa rin po kami, Katunings. I hope that you can visit us, and hindi na lang po ito Katunings. If you need us to be there with you sa mga okasyon ninyo sa buhay, celebrate with us through Taste of the Town naman po. And available din po yung mga products namin, pastry products and bread products po namin sa mga, can I promote? Go ahead. Uncle Go. John's, Dali, sa mga convenience stores. So maaabot na po kayo dyan. And sana you keep on supporting us and just spread love and gratefulness all the time. So thank you. Thank you so much Thank for having you, me. Rosel. Rosel Ate. Taberna! Thank you. Ladies Thank and you. gentlemen, thank Thank you. This episode is powered by Taste of the Town Catering, known for refined flavors, elegant setups, and seamless service. And they don't just serve food, they create memorable experiences. Kaya if you want your event to feel both sophisticated and stress-free, they're the perfect choice. Yes. Yeah. At kasama na nga natin ang COO ng Taste of the Town ni Miss Rosel. Dito pa rin kasama natin. Ano itong mga dinala mo para sa amin, Sel? Yes, syempre hindi naman pwedeng kwentuhan lang. Kailangan matikman natin yan. Correct. So ito yung some of our best sellers. So it's the herb roasted chicken with gravy. Itong nasa dulo. yes. Ayan. Yung herb chicken, we also serve that in Katunying. So, masarap yan. Laging most requested din yan. And then the next one is the baby squid and olive oil. The favorite ko! Yes, with olives and roasted garlic. So, this is something unconventional. It's something that you don't always get to see sa mga Correct. catering. Pero sinuserve natin yan dahil nga gusto natin ay unique and memorable ang kanilang experience. And syempre, hindi naman mawawala ang ating Pinoy touch sa ating catering spread, which is the vegetable kare-kare. Pero, for this very special episode ng ating podcast, nakalagay yan sa hotbox. Ayun. So, syempre, pagka pwede pa-deliver sa inyong okasyon or sa inyong mga bahay. At para mainit, dahil ang pagkain masarap pag mainit. Ay, Kaya kailangan natin hotbox siyang kasi, hilahin. pakita natin, pag mag-order kayo, natin, ganyan, ano? sabay, Yes. hihilahin from, Ayan. talagang Talaga hanggang natatanggal sa na siya. matanggal, okay? Kasi, And, inactivate na natin, kumbaga, Inactivate na namin superpowers yan. activate, Yeah. oo. And we open this one. Oo, mga ilang minutes siya, natin. iinit Hayaan mo na siya. Hayaan Oo, muna siguro natin. Bigyan ilang natin siya mga ng 5 time. minutes or something. Yes, At habang makikita hinintay natin natin yan. ng kanin na uminit, ayan, titikman ko muna kasi ito, tama ka unconventional siya. Yes. Dahil first time ko lang nakatikim ng ganito na pusit, baby squid, no? Sa birthday ni Tonying. Yes. At nag-take out pa ako. Yes, at sa'yo na Nagsaroon yan, ako sa ate. isang cup na nito. Yeah. So ito na, Papo. Ewan ko sa'yo, pwedeng dyan ka sa chicken, basta ako dito ako. Dito ako titikim. Oh, ito yung olives. Yun yung May maganda. olives. Kaninong recipe to? Kay chef, kasi bilang di naman ako naluluto. Oo, ano pangalan ni Chef? Oo nga Si pala. Chef John Ray, kasama natin siya ngayon. Oy, Chef! Thank you so much, John, John Ray. John Ray. Chef John Ray. Sarap nito diba? naisip mo John with Ray. matching ano Oo. ha. So ano naman, yung catering namin, catering by Taste of the Town, it's highly customized. So usual kasi may nakikita natin sa catering menu, pero kami we suggest kung depende sa theme, depende sa okasyon, nag-i-insert kami ng mga something unique but at the same time familiar pa rin naman yung lasa katulad ng squid. Correct, diba? correct. So yeah, we want to elevate the experience through our catering. Kaya nakikita Ayun na, natin, umuusok na. umuusok na siya. Ayan na. Ayan, tingnan nyo guys ha. So kapag nag-order, wag na sila mag-worry kung walang microwave or whatever Yes. na pang-init. Iinit na mismo through the hot box. Yes, At init na yan through mga the ilang hot minutes box. kaya ito maglalas na mainit? Mga 30 minutes, ganon. Palagi ko, mainit na yan. Ay, hindi pa daw. Hindi Ay, hindi pa. Kahit Pero umuusok. pag, Umpisa niya siya, chef, hindi Oh, pa. pag- Pwede na nga i-offer. pag pwede na. uminit na chef, gaano katagal siyang mainit? Ayun. Ayan. Umuusok pa. Kasi syempre, Usok pa. di ba? Na uminit na siguro. Baka, Ayan. mga ilan, baka by Bago maubos yung nasa Oo. tray. Ibig sabihin, by the time maubos yung pagkain sa tray, mainit pa rin siya. Yes. Kasi nga, because Oo. of the hot box. Siyempre, masarap yung pagkain kapag mainit. So, umuusok-usok pa yan. So, hindi na kailangan, hindi na required na may fondue yung order. Kasi kung may pa-fondue, magastos pa yon, di ba, yung setup. Yeah.
yan, pag dineliver sa kanila, kasama ng Hotbox hotbox. na. So ito yung pag ang gusto nating setup is very low-key, kayo na lang ang magpe-prepare, pero hindi nyo na kailangan ng chefing dish para mainit yung ilalim. So ito yung option na yon. But of course, we still do have the full buffet or family style or plated na may setup and everything. Yung full catering experience talaga. We have that. We also have packed meals like this Ito one. nga, okay. So, Tell us about the packed meals. Pwede ba Yes. i-request din kung anong combination? Oo naman, of course. And kung gaano kadaming variants yung gusto niyo na isama dun sa mga pack meals natin. So yung catering kasi, it's not just like the buffet setup catering, marami pang mga iba't ibang mga pwedeng i-provide na pagkain. So like pack meals, food trays, etong hot box natin. We also have grazing set, grazing table, juice bar, dessert bar. So at kung ano-ano Daming concepts. pa. Yes. Coffee station and all of that. So alam naman natin, di ba, ang okasyon na hindi kumpleto ng walang masarap na pagkain. Correct, It's always part of the celebration. That's why gusto natin elevated ang ating experience through this different cuisines that we serve. So mamaya, pag gusto naming mainit to, Papu, hilahin mo lang dyan, kasi hilahin ko rin dyan para mainit pa sila. And yung kanilang packed meals, anong price range ng packed meals? Oh yeah, yung pack meals namin ranges from 150 to, depende na kung ano, kung gaano kadami yung gusto ninyo. Ang maganda, meron ng veggies. Yes, Ito, like to, correct. stir-fried chicken. Tapos merong dessert. Yes, Diba? syempre hindi naman mawawala yung isa naming business. Dapat lagi may breads and Correct. pastries. Yeah. Tunis pa Synergy. rin. Yeah. Business synergy tayo. Tunis. I love it. Thank you, Rosel. Thank you so Yes. much. Ayan. So, syempre, I will hard sell our catering. Taste of the Town Catering, where every dish is a delicious experience. So, just message Taste of the Town Catering on Facebook or Instagram to start planning. Ay nako, I just have to be honest, that's slots fill up fast po talaga. So, better to book early. So, thank you so much for having us and enjoy our catering food para po sa ating Julius and Tintin podcast. Siyempre, Thank you. ngayong Mother's Month, para naman magpahinga muna ang mga nanay sa huwag na kayo pagluluto. magluto. Order na Diba? lang. Order na. na lang para pahinga muna si nanay sa kusina. tama. Order na. Thank you, Rosel. Thank you, Kuya. Thank you, Good luck, Ate. good luck. Thank you. Running a business ain't easy. Your team, your employees, your crew, sila yung backbone ng negosyo mo. That's why I got insured. Not just personally, but also for my business and my employees. Alam ko na katulad ko, may mga pamilya rin sila at mga mahal sa buhay na umaasa sa kanila. I want to extend to them the benefit of knowing your loved ones will be secured and provided for no matter what. Kasi insured ka. Kung business owner ka, this is one way you can lead with care. Plan ahead. Protect your people. See you in our next episode.